Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Nagising akong yakap pa rin si Ellie. Sa tanang buhay ko, ay masasabi ko na ito ang pinakamagandang umaga na nagising ako. Ang sarap palang magising na gaya nito habang pinagmamasdan ko ang mukha ng mahimbing na natutulog na babaeng yakap ko. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na mangyari ito. Para bang isa itong napakagandang panaginip na ngayon ay bahagi na ng buhay ko. Masyadong malungkot ang buhay ko sa kalsada, pero malaki ang naging pagbabago simula nang makilala ko si Ellie. Bigla ay nagkaroon ako ng pag-asa na ayusin ang takbo ng buhay ko. Dahil sa mga oras na ito ay alam ko sa sarili ko na hindi ko kaya siyang basta na lang pakawalan. Tama nga sila, nagaano man kalupit ang nararanasan natin sa mundo, ay darating ang panahon na may isang tao na siyang para sa atin at magpaparamdam ng kahalagahan ko sa mundo. Kakaiba si Ellie sa lahat ng taong nakilala ko, lalo na at hindi niya ako itinuturing na iba kahit pa hindi niya ako lubos na kilala. Napabalikwas ng bangon si Ellie nang may malakas na tunog mula kung saan. Agad na bumangon ito at lumabas ang pintuan matapos mabilis damputin ang mga damit na pantulog na nasa paanan ng kama. Mabilis ang naging kilos ko at isinuot ang boxer na hinubad ni Ellie sa akin kagabi at agad na sumunod dito. Naabutan ko siya sa kabilang silid kung saan nakabukas ang pintuan at bumungad sa akin ang maraming monitor at iba't ibang screen na may CCTV footage. Anong nangyayari? Agad na tanong ko mula sa likuran ng seryosong si Ellie na abala sa pagpindot ng kung ano-ano sa keyboard sa harapan. May bisita tayo, sabi nito. Kita ko ang ilang sasakyan na nasa labas ng gate kung saan kami pumasok kagabi. Armado ang mga lalaking nasa labas ng bakod na ang iba ay umakyat saka mabilis na pinasok ang lugar pero kalmado lang na pinanonood ito ni Ellie. 3, 2, and 1. Hindi ko na pinagtuunan ng pansin kung para saan ang bilang na yon dahil sunod-sunod na pagsabog ang sumunod na nakita ko bago umabot sa maliit na bahay kubo na nakatayo sa gitna ng lugar kung saan ay pinaka-gateway ng entry sa bahay ni Ellie dito sa underground. Don't worry, walang nakakaalam man tungkol sa lugar na to. Mabuti na lang at hindi ko nadali dito si Rafa kaya wala siyang ideya sa lugar na to. Paliwanag ni Ellie habang mabilis na nagtipa na sa tingin ko ay konektado ito sa satellite dahil mga mapa sa lugar ang nakikita ko. What the hell is happening to you, Ellie? Matigas na tanong na kung sino mula sa speaker ng isa sa mga monitor. Hey Declan, magpadala ka na maglilinis sa labas ng bakuran ko. Nagkalat ang mga tauhan ni Rafa dito. May pinag-usapan pa sila pero wala doon ang attention ko dahil nakatutok ang mga mata ko sa kalalakihan na may hawak na mahaba at mataas na kalibre ng baril sa harapan ng gate dito sa entry ng bahay ni Ellie. Isang eksena ang muli ay tila nag-flashback sa memorya ko. Nasa gitna kami ng kalsada, nakatayo ako sa labas ng magarang sasakyan habang nakatutok sa akin ang mga baril na hawak ng mga lalaking nasa paligid ko. Napalingon ako at ang mga itim na sasakyan ang nakapaligid sa akin. Alam ko na dala ito ng mga lalaking humarang sa akin. Gavin, get ready, paparating ang daddy ko. Bigla ay baling ni Ellie sa akin. Tinampal ni Ellie ang braso ko kaya natauhan ako. Nawala ang kakarampot na alaala sa isip ko dahil sa ginawa nito. Sinubukan kong alalahanin agad. Gusto kong malaman kung ano pang mga mangyayari pero nawala na ang lahat. May nakita na naman ako. Wala sa sarili na sabi ko. Anong nakita mo? Tanong nito. Kapareho ng mga yan. Turo ko sa mga kalalakihan na nasa labas ng gate na nag-uusap at may hawak na mga baril. Sumeryoso si Ellie
Nang matapos marinig ang sinabi ko. I guess may kaugnayan sa mga barilang insidente sa buhay mo. Hindi ko pa masasabi ngayon pero iyan ang nakikita ko. Na-trigger ang bawat memorya na bumabalik sa'yo sa tuwing may nakikita kang karahasan at mga armadong kalalakihan. Sang-ayon ako kay Ellie. Tama siya dahil base sa mga nakikita ko ay totoo ang sinabi niya. Shit! Malakas na mura nito nang makita mula sa isang monitor ang papasok na magandang sasakyan sa isang kalsada at namangha ako ng mula sa kinatatayuan ko ay para akong nanonood ng high quality na palabas nang mahawi ang isang pader na bakal at pumasok ang sasakyan sa isang tunnel. Hindi ito ang daan na binagtas namin ni Ellie dahil base sa nakikita ko ay ibang lugar ito at hindi sa daan kung saan kami pumasok. That's my dad. Magbihis ka na, dali. Tulak nito sa akin na ikinamaan ko. Meaning, hindi lamang pala kasi ang daan o entry na pinasukan namin ng exit at entry point palabas dito sa base. Base na rin sa daang tinahak ng ama ni Ellie. Agad na pumasok ako sa silid na gamit namin ni Ellie magdamag at mabilis na naglinis ng mukha. Pandalas din ako nagbihis hanggang sa natapos ako nang may malakas na kalabog sa dibdib ko. Heto na at maghaharap na kami ng daddy ni Ellie. Sa totoo lang ay hindi pa ako handa na makaharap siya. Pakiramdam ko ay wala pa akong lakas ng loob para harapin siya sa ngayon dahil sa estado ko sa buhay. Pero mukhang hindi ako malakas kay Papa God ngayon dahil heto malapit ko nang makaharap ang lalaking laman lagi ng isipan ko nitong mga nakaraang araw. Hinanap ko si Ellie sa silid kung saan ko siya iniwan pero wala siya doon kaya nagpa siya akong bumaba at iniwasan ko na lang ng tingnan ang portrait ng pamilya nila at diretso ang lakad na nagtungo sa sala. Naabutan ko si Ellie na nakasimangot at nakahalokip-kip sa dulo ng sofa habang ang ama naman ay nakatayo at naglalakad sa harapan nito na halatang problemado sa anak na pasaway. Oh, he's here! Malakas na sabi ni Ellie nang makita ako. Nabaling sa akin ang madilim at lukot na mukha ng ama ni Ellie. Ramdam ko ang apoy sa mga mata nito sa paraan kung paano niya ako titigan. Ewan ko, pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya at presensya niya lalo na nang mabilis na naglakad ito at bigla na lang niya akong kwinelyuhan. Dad! Malakas na saway ni Ellie dito nang makalapit ito. What did you do to my daughter, bastard? Napatingin ako kay Ellie nang lumikot ang mga mata. Mukhang may sinabi ito na hindi nagustuhan ng ama, kaya ganito na lang ang reaksyon nito. Stop it, Dad! Tatawagan ko si Mami at sasabihin kong nananakit ka ng inosente. Sabi na nakasimangot na si Ellie. Saglit pa ay lumuwag ang pagkakahawak nito sa akin at binitawan ako ng tuluyan. May kung ano sa mukha at mga mata ni Ellie ang nakikita ko pero hindi ko matukoy kung ano. Nakapokus kasi ang atensyon ko sa tatay nito kaya hindi ko masyadong napansin ang pilya ng mga ngiti nito. So, what's your plan, Ellie? Matigas sa tanong ng ama pero ang babaeng katabi ko ay nagkibit balikat lang. You, turo sa akin ng daddy nito. Anong ginawa mo sa anak ko? Tanong ulit nito sa akin. Sinabi ko naman kanina pa, Dad, hindi na ako virgin eh. Nabilaukan ako ng sariling laway at nagtatanong ang mga mata na nabaling ang paningin ko sa nakasimangot na si Ellie. You brat, manahimik ka. Bulyaw dito ng ama. Pagkatapos ng gulong iniwan mo, ito na naman? Kung hindi ko pa inayos ang problema mo sa triad ni Hidalgo sa tingin mo mananatili kang malaya dito? Sermo ng ama. That's not my fault. Hindi ako nagpalabas ng transaction at ginamit lang ako ni Rafa. You should know by now na hindi ako gagawa ng ganyang drastic na desisyon na maglalagay sa atin at sa organisasyon sa gulo. Nakikinig lang ako sa usapan ng mag-ama dahil hindi ko naman alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Malinaw na narinig ko kung paano sumagot si Ellie na puno ng otoridad at kumpiyansa sa ama. Larawan siya ng isang matatag at determinado na babae. Kada haba ng nguso nito at walang magawa ang ama.
Sa nakikita ko ay talagang spoiled ito, pero naroon ang paggalang bagay sa hinahangaan ko. Nasaan ang pamilya mo? Bigla ay baling ng ama ni Ellie sa akin. Ulila na po ako. Magalang na sagot ko. So wala kang pamilya? Opo sir, sagot ko. Dad, wag kang masyadong dyan, wag mo siyang sindakin. Ayaw mo bang magkaroon ka ng apo? Sabat ni Ellie na nakangisi sa tabi. Ang pilya talaga nito. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasasabi niya, kaya ganito na lang ang galit ng ama. Paiimbestigahan kita at pag nalaman ko na pakawala at tanim ka ng kalaban namin, ako mismo ang puputol sa hininga mo. Matalim ang mga mata na sabi nito. Make sure na hindi mo lolokohin at iiyak si Ellie sa'yo. At kapag nangyari yon, magtago ka na dahil ako mismo ang maglilibing sa'yo ng buhay. Natigilan ako sa sinabi nito, pero nawala ang awkward ng atmosphere nang sumabat si Ellie. Meaning, okay na? Ayos na tayo, Dad? Wala nang bawian? Makulit na tanong nito sa ama. Hindi kita kayang tanggihan. Kung masaya ka sa kanya gaya ng sabi mo, then go for it. Matanda ka na at alam mo na kung ano ang tama at mali. Yes, Dad. I love you. Sabi ni Ellie na bibilis na tumayo at yumakap sa ama. Napatitig tuloy ako sa magandang hugis sa mga binti nito na umangat ang roba na suot dahil sa ginawa niyang pagyakap at paglambitin na parang bata sa ama. Napalunok ako at sabay upo ng tuwid nang nagkasalubong ang mga mata namin ng ama ni Ellie. Kita ko kung paano naliit iyon matapos makita at mahuli kung saan nakatutok ang mga mata ko, kaya pa simple na umiwas ako. Kung bakit ba naman kasi ganito ka-sexy ang suot ni Ellie sa harapan ko. Pinagbihis niya ako pero siya hinatak lang aroba at alam ko na sa ilalim noon ay wala siyang ibang suot maliban sa manipis na pantulog na hinubad ko kagabi sa katawan niya. I'm leaving. Si Declan na ang bahala kay Rafa. Don't worry about him dahil simula nang kinantikan niya ay hinamon niya ang buong organisasyon ko, kaya dapat una pa lang nagdasal na siya na huwag kong mahuli. Napalunok ako sa salitang binitawan nito. Alam ko na hindi siya basta-basta lang at maging ang mga pamilya na meron siya sa paraan kung paano siya magsalita. Hindi na ako magtataka kung bakit ganito ang ugali ni Ellie dahil sigurado na ako na namaniya na ito sa kanyang ama. Sweetie, pwede mo ba akong ikuha ng tubig saglit? Tanong nito sa anak at nagmamasid sa sulok. Opo, Dad. Agad na tumayo ito at tinungo ang kusina. Mabilis na lumapit sa akin ang ama nito nang mawala sa paningin namin si Ellie. Pero hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin nito. Isang malakas na suntok sa sikmura ang natanggap ko mula dito na nasundan pa ng isa. Isa para sa pakikialam mo sa anak ko nang wala akong permiso. At ito, advance ito para in case na umiyak si Ellie dahil sa'yo, alam mo na ang mangyayari sa iyong bata ka. Napaubo na lamang ako at hindi nakasagot kaya tanging tango na lamang ang ginawa ko. Remember, prinsesa sa buhay ko at sa pamilya namin ng anak ko, kaya oras na may makita akong kahit isang patak na luha sa mga mata ni Ellie, pagsisisihan mo na inilabas ka pa ng nanay mo sa mundo. Puno ng pagbabanta na sabi nito. Matapos sabihin iyon, ay agad na lumayo ito at iniwan akong namimilipit sa sakit sa kinauupuan ko hanggang sa dumating si Ellie na dala ang tubig na hinihingi ng ama. Nang makaalis ang tatay ni Ellie matapos ang pasimple na sinuntok ako at umalis na parang walang nangyari, ay masayang lumapit sa akin ito. Ang bait talaga ng daddy ko, no? Masaya at proud na sabi nito. Tumango na lang ako dahil ayaw ko nang ipaalam pa ang ginawa ng ama. Naiintindihan ko naman ang nangyari dahil sa mga pinagsasasabi ni Ellie kanina na hindi nito nagustuhan. Mabuti nga at iyon lang ang inabot ko at hindi na nabasag ang mukha ko. Sabi sa'yo hindi ka tatanggihan ni Daddy kapag sinabi natin na magkakaapo na siya. Napailing na lamang ako dahil puro siya kalokohan. Hindi man lang ba niya naisip ang sinasabi ng ama. Buti na lang at tinanggap ako kahit nakatanggap ako ng suntok sa sikmura
dahil kung nagkataon na iba, baka nga sa mga oras na ito ay tinapo na ang mga katawan ko sa kung saan o baka nga pinaglalamayan na. Gavin? Paulit-ulit na narinig ko mula kay Ellie na lumapit sa akin. Nablangko kasi ang utak ko dahil may isang alaala na kung saan ay malinaw na nakita ko ang mukha ng ama ni Ellie kaharap ko sa isang magarang silid. Pero mas bata ang version ng mukha nito. Nagtataka ako kung sa nakikita ko na ito ay naroon ng ama ni Ellie, bakit wala akong nakitang recognition na nakita kanina nang kaharap ko siya. Pilit na inaalala ko kung nagkita na nga ba kami, pero wala akong makapa sa memorya ko. Ellie, sa tingin ko nagkita na kami ng daddy mo. Maang na napatingin ito sa akin habang nakakunot. How? I mean, what do you mean na nagkita na kayo? Nasa mga mata nito ang pagtatanong pero maging ako ay naguguluhan. Kaya sinabi ko dito ang bagay na bilang bahagi sa isipan ko. Look, hindi kaya may ibang nangyari sa'yo kaya napapagdugtong-dugtong mo ang reality at ang imahinasyon mo? Napatingin ako dito. Iniisip ba niya na baliw ako? Sa palagay mo ba may sakit ako sa utak, Ellie? Diretso na tanong ko. No, pero sa tingin ko ay nervous breakdown ka at nagkaroon ka ng trauma sa bagay-bagay na nangyari before at natitrigger ito sa mga bagong karanasan mo ngayon. Nanahimik ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin ko dahil maging ako ay naguguluhan at hindi na sigurado kung tama pa ba ang mga nangyayari sa akin ngayon. Naguguluhan ako, Ellie. Tanging sabi ko na lang. Lumapit si Ellie sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Yakap na naging dahilan para kumalma ako saglit. You have me, Gavin. From now on, kasama mo na akong haharap sa problema mo, maging sa mga bagay na hindi ka sigurado. Bulong nito habang yakap ako ng mahigpit. Napapikit na lamang ako sa comfort na nararamdaman ko mula kay Ellie. Siya lang sapat na para masabi ko na sa ngayon ay kailangan ko maging matatag na humarap sa hamon ng buhay. Kung siya nga, hindi nagdadalawang isip na sabihin sa akin ng assurance na hindi ko naranasan mula sa mga taong nakasalumuha ko, ay hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na gaya nito, na may isang Ellie na bukas palad na tinanggap ako. Mag-imbestiga tayo, okay? Sabi pa nito na kumawala sa akin. Salamat, Ellie. Tanging nasabi ko dahil sobrang na-appreciate ko ang moral support na natatanggap ko mula sa babaeng hindi ko inaasahan na magiging bahagi ng buhay ko. Naging normal ang buhay ko sa unang pagkakataon na nakatira ako dito sa bahay ni Ellie. Ngayon hindi na ako nagtataka kung bakit walang muwang ito sa gawaing bahay dahil kahit plato at baso na hugasin ay ilalagay lang niya sa dishwashing machine na ngayon ko lang nalaman na may ganito pala. Literal na high-tech ang lahat ng bagay na narito, maging kung paano niya ihanda ang pagkain. Heto ako ngayon, sakay ng sasakyan na mabilis na minamaneho ni Ellie. Papunta kami sa bahay ampunan sa Quezon City, kung saan ako nanggaling ayon na rin sa sinabi ng mga umampun sa akin. Nakakahanga ang galing ni Ellie sa technology dahil may mga nakuha kaming impormasyon na hindi ko inaasahan na pwede pala dahil tanging pangalan lamang ng mga umampun sa akin ang alam ko. Let's go? Sabi ni Ellie matapos tumigil at mabilis na inalis ang seatbelt sa bewang ko. Hawak kamay na pumasok kami sa bahay ampunan kung saan ay hindi maikakaila ang kakulangan dahil sa lumang mga pader at building sa buong compound. Halatang napabayaan na ito dahil marahil sa kakulangan ng pinansyal na tulong o suporta mula sa gobyerno at ilan sa mayaman na sponsor. Isang may edad na babae ang sumalubong sa amin at dinala sa admin office ng ampunan. Hello po, kami po ang tumawag kanina para sa appointment under Gavin. Magalang na sabi ni Ellie sa kaharap. Please sit down. Tanging narinig ko kaya naupo agad ako sa tabi ni Ellie. Ilang sandali pa
ay may inilapag ang babaeng kaharap namin na lumang folder sa ibabaw ng mesa nito. Nakalagay dito ang laman ng detalye at report kung paano napunta siya dito sa ampunan. Sabi nito, sabay abot sa akin. Agad na binuklat ko ito at tanging lumang litrato ng isang batang lalaki na sa tingin ko ay wala pang 1 taon at detalye kung paano ako napunta dito sa ampunan. May isang babae umano ang basta na lang lumapit sa noon ay nasa palengke na staff ng ampunan na si Aling Helen at sinabi na hawakan ang bata pansamantala dahil nanganganib ang buhay nilang dalawa. Matapos tumakbo ang babae palayo at may ilang kalalakihan ang dumaan sa harap ng staff ng ampunan habang kalong noon ang tulog na bata ay minabuti niyang magtago at magpalipas ng oras sa isang stall ng gulay kung saan alam niyang ligtas sila at ang bata. Hindi na umano nakita ang babae, maging ang mga humahabol dito, kaya tuluyan ang dinala ni Aling Helen na siyang pinagbigyan ng sanggol sa ampunan ng bata, na pinangalan ng Gavin na nakuha sa borda ng lampin na nakabalot sa katawan nito. Wala po bang ibang description maliban dito, ma'am? Tanong ko sa babaeng kaharap ko na nagpakilala na si Mrs. Ramirez. Unfortunately, wala na. Pero sa likod niyan, may nakalagay yata na itsura ng babaeng tumatakbo. Sabi nito, kaya agad na tiningnan ko ang sinabi nito. Maganda, matangkad, maputi at matangos ang ilong. Ito ang iba pang detalye na nakita ko. Walang kahit anong larawan ang mga pwede kong magamit para matunton ang pagkakakilala nito. How is it? Tanong ni Ellie. Umiling ako at inabot dito ang papel na hawak ko. Nakita ko kung paano nito seryoso na binuklat at binasa ang bawat pahina na alam ko na pinag-aaralan niya. Pwede ko bang kunan ng picture to? Tanong ni Ellie sa kaharap namin. Any idea kung nasa na po ang lampin na to? Tanong ulit ni Ellie. Ang pagkakaalam ko ay may mga designated locker para sa mga ebidensya na nakuha namin para kapag may gaya niyong gustong alamin ang pagkatao o pinagmulan ay may clue tayo na pwedeng simulan. Saglit lang, hanapin ko. Nabuhayan ako ng pag-asa lalo na nang makita ko kung paano ito nagtipa ng keyboard sa harap nito. Saglit pa ay tumayo ito at sinabing kukunin umano niya. Hinawakan ni Ellie ang palad ko, saka tipid na ngumiti at sinabing magiging okay rin ang lahat. Sa ngayon, aalamin ko muna ang pagkatao at pinagmulan ko. Baka sakali na kapag ginawa ko ito ay malaman ko kung bakit nagkakaroon ako ng mga alaala na basta na lang lumilitaw sa balintataw ko na tila ba bahagi ito ng aking nakaraan at pagkatao ko. Heto na po, sabi ni Mrs. Ramirez ng pagkaupo sa harap namin. Nakabalot ito sa isang puting plastic at sa loob ay balot din ng tela para sa proteksyon nito sa posibleng pagkasira. Nanginginig ang kamay na binuksan ko ito. Dahan-dahan na akala mo ay takot na masira ko ang nag-iisang bagay na pwedeng makapagturo sa mga magulang at pinagmulan ko. GM Heart Sign RM. Ito ang unang bumungad sa akin nang mabuksan ko ang plastic na hawak ko. Gavin, ito ang malaking burda sa pinakasulok ng lampin. Maliban dito ay wala nang iba pa na pwede kong makuha na malaking impormasyon na pwede kong magamit sa investigasyon na ginagawa ko. Iyan na lahat ang meron kami dito. Kung may mga tanong pa kayo, pwede mo akong kausapin o tawagan anytime. Bilang headmistress sa ampunan na ito, ang makasama at matagpuan ninyo ang inyong pamilya ang pinakagusto naming mangyari. Ramdam ko ang kaseryosohan sa tinig nito. Alam ko rin na sersero siya sa mga sinasabi dahil nagawa niyang ipakita sa akin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa aking nakaraan. Sige po, maraming salamat Mrs. Ramirez. Agad na tumayo ito at nakipagkamay ako. Sa ngayon, malaking bagay sa akin ang kaalaman na hindi ako itinapon o pinamigay ng mga magulang ko, kaya nawalay ako sa kanila. Sa pag-imbestiga namin ni Ellie ay mas lalo lamang nadagdagan ng mga tanong sa isipan ko, lalo na
kung sino ang humahabol sa aking ina at bakit siya hinahabol ng mga ito. Hindi mawala sa isip ko kung ano ang kaugnayan ng taong dahilan ng nangyaring ito sa akin at sa totoong pamilya ko para pagtangka ng buhay naming dalawa ng nanay ko. Salamat po. Please accept my donation, sabi ni Ellie matapos iabot ang manipis na papel kay Mrs. Ramirez sa harapan namin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Malaking bagay ito sa mga bata, sabi nito. Alam ko na kahit papaano, maayos ang buhay ng mga batang naririto dahil nakita ko yon noong mga panahon na narito pa ako. Minalas lang talaga ako na ang mga hindi mabuting tao ang umampon sa akin kaya muntik nang mapariwara ang buhay ko. Inampo nila ako para may alila sila sa loob ng bahay. Hindi na nga naman nila kailangan ng magbayad o gumastos para sa akin dahil itinuturing nila ako parang isang maliit na daga. Siguro ay kung hindi pa ako tumakas ay baka tuluyan na akong nabaliw o kaya naman ay napariwara ng tuluyan ang buhay ko. Larawan sila ng masaya at mabuting pamilya kaya agad na ibinigay ako ng ampunan sa kanila. Pero ang hindi alam ng marami ay palabas lamang iyon dahil sa loob ng bahay ay hindi ganun ang nakikita ko kundi malayo sa masasayang pamilya na inaakala ko. Mahilig sa sugal at babae si Papa Arman, habang panaylayas naman si Mama Janica, ako na bata ang naiiwan sa bahay at gumagawa ng lahat ng utos nila. Sa murang edad, nakita ko ang iba't ibang uri ng pagtatalik dahil walang pakialam at pakundangan ng mga ito, kahit saan na lang basta, ginusto o kaya naman ay nag-uwi ng babae si Papa Arman tulad ni Mama Janica. Huwag ka nang malungkot. Malalaman din natin kung sino at nasaan ang mga magulang mo. Nakangiti na sabi ni Ellie nang makasakay kami ng sasakyan. Hinawakan ko ang kamay niya na akmang aabutin ng seatbelt kaya natigilan ito at napatingin sa akin. Salamat. Malamlam ang mga mata na sabi ko. Thank you lang ba? Nakangisi na sagot nito. Napakamot na lang ako sa ulo dahil kanina ang seryoso ko pero heto si Ellie katabi ko at kasama ko, nagawa pa niyang alisin sa utak ko ang mga bagay na laman ng isip ko. Dumukwang ako at inabot ang batok ni Ellie saka siniilang halik sa labi na pinanggigilan ko. Sarap naman. Napangiti ako sa sinabi nito. Napaka-espesyal ni Ellie at nagawa niyang alisin ang mabigat na atmosphere na meron ako sa tuwing binabalikan ko ang alaala ko. Dapat ganito ka lagi, hindi yung inaakit pa kita. Nakangiti na tumango ako at hinaplos ang mukha nito. Hayaan mo, lagi kong gagawin yan pero gusto ko rin ang inaakit mo ako. Nakangiti na sabi ko, sabay kindat na tinawanan nito. Kahit hindi mo sabihin gagawin ko talaga yon. Isang matamis at maalab na halik pa ulit ang pinagsaluhan namin ni Ellie bago ko siya tuluyang binitawan at inayos ang seatbelt nito. Let's go home then. Ang sarap sa pakiramdam na marinig ito mula sa babaeng kasama ko. Home. Yeah, may bahay na akong tinutuluyan at lahat ng yon ay dahil kay Ellie na ginagawa ang lahat para tulungan ako sa lahat ng bagay at para mabuhay ng normal.